Hi, I'm Val. Hi, I'm Rick. Hi, ako si Blanche. Hi, I'm Pipo. And ako si Ro at nandito tayo sa isa pang panibagong episode ng What the F Podcast para talakayin yung issue ng PUV Modernization Program. Transfer groups who are not in favor of consolidation of traditional public utility jeepneys under the PUV Modernization Program held a transfer protest in front of the Philippine Supreme Court in Manila this morning. They called on the justices of the Supreme Court to immediately issue a temporary restraining order on the PUV-MP before the end of January. Meron na ba sa inyo yung naka-experience to try riding a modernized jeep? Sa amin kasi dito, yung na-experience ko na is yung, it looks like a bus, a mini bus. Though yung seat nila ay magkaharapan just like the jeep, tas aircon siya. Meron sila sa amin, may automated na fare system, yung beep cards, pero hindi siya gumagana. Isip ko, design lang ba siya doon, ganun. To look like it's modern, ganyan. Di ba ang sinasabi nila, kaya may preference for these kinds of modern jeep is, aside from mas eco-friendly siya kasi Euro 4, comfortable naman siya, pero try riding a modern jeepney during rush hour. It's very uncomfortable. Kung nakaupo ka naman dun sa modern jeep, okay naman. Kasi mas maluwag, mas may spasyo sa paa. Pag sakay sa modern jeep na tayuan at rush hour, hindi talaga komportable dahil una, yung mga nagda-drive ng jeepney, alam niyo naman yung biglang hihinto, biglang aandar, biglang bubulusok. Kaya nagbababa sa gitna. Para kang nasa sampayan, nakasabit ka, diba? Konting tigil lang ng jeep, tatalsik ka sa harap. Before, they're not allowing yung tayuan. Sinasabi pa nga, bawal na po tayuan kaya sa susunod na kayong jeep. Pero now, parang ang objective ay basta makasakay kayo, sige, go. Para hindi magka-congestion dun sa pila. Ganun na sa una lang naman na i-implement yung modern features. Andun yung parang question na gaano mo katagal masusustain yung feature na yun. PUV face out! Ibasura! Ibasura! PUV face out! So, nitong nakarang taon, sunod-sunod yung naging tigil pasada ng mga tsuper laban sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Pero ano ba itong PUV Modernization Program, 'di ba? Ano ba yung layunin nito? Isa doon, yung palitan yung nakagisnan nating traditional jeepneys sa mga kalsada with a more environmental friendly modern jeepney dahil daw itong mga lumang jeep ay pwedeng maging cause ng pollution because of smoke belching or maging cause ng accidents. Kayo, is it necessary to modernize our jeepneys right now? Sa tingin ko naman, oo, kailangan nating ma-modernize yung mga jeepneys natin. Pero bago natin gawin yan, dapat i-ensure natin na lahat ng bases are covered. Yung tao ang pinaka-importante, na yung mga tao na behind this ay suportado ng gobyerno ilang sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Pero dun sa future nila, nabanggit mo, Ro, na ang problems di umano na traditional jeepney ay smoke belching, nagko-contribute rin ito sa road crashes, o meron ding on the side sa safety ng mga pasahero nito. Hindi ba parang universal naman itong problems nito sa lahat ng motor vehicles? And ako rin kasi bilang anak ako ng mekaniko, ang laging sinasabi sa akin ng tatay ko, lahat naman ng sasakyan eventually, pag hindi mo na re-repair, hindi mo na maintain, nagiging smoke belcher. So bakit itong parang smoke belching or pag-comply sa anti-smoke belching law natin ay napupukpok sa isang sasakyan lang, no? Which is yung ginagamit ng masa. Pwede mong sabihin na environmental issue siya eh. Pero itong pag-solve natin ng environmental problem, are we taking the most economic route? Di ba yun yung sinasabi nila noong 2018 na kailangan gamitin itong specific type ng engine na to? Tapos sabi nila, so kaya hindi siya magiging phase out kasi yung engine na yung papalitan. But when you see how itong engine na to would only work with specific types of mechanism, ibig sabihin, kailangan mo na palitan yung buong jeep. Tama, bakit nga ba sinisisi yung mga problems na ito sa mga jeepney lang? Kung tutuusin, 2% lang naman ang jeepneys sa lahat ng registered vehicles sa Pilipinas. Dapat ata tignan din natin like yung mga private vehicles. Mapapaisip ka rin, no? Baka kaya ginagamit lang itong facade, yung problem ng environment,
para mag-push ng ibang interests ng government. Kaya naman karabas magmaneho yung mga jeep. Meron tayong boundary system kung saan kailangan talaga nilang bilisan yung pagpapatakbo ng jeep kasi kailangan nila makahakot ng maraming pasahero, kailangan nila na magtigil na lang sa gitna ng kalsada kasi hindi naman maayos yung mga stop natin, di ba? Siguro yun din yung kailangan pagtuunan. Kasi hindi lang naman pagpapalit ng jeep yung sakop dito sa modernization na to eh. Parang let's not just modernize, quote-unquote, no, yung aesthetics or yung look nung traditional jeepney or simply modernized by consolidating or whatever. Parang you try to solve yung long pressing problems na nagiging burden rin sa mga tsuper by genuinely listening to them kasi I'm sure no na bring up na to paulit-ulit ng mga operators and ng mga drivers themselves. Parang masastuck lang ulit, okay, bring up namin to. Tas ang sagot ay carry, let's extend the deadline without genuinely responding doon sa problem na yun. Okay, extend mo yung deadline, pero that would mean you're just extending the suffering or the dread na paparating, lalong-lalo na doon sa mga driver. Final na ang April 30, 2024 deadline sa franchise consolidation para sa PUV Modernization Program. Ito ang iginiit ni Transportation Secretary Jaime Bautista matapos ma-extend ng 3 buwan ang deadline para sa consolidation na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero ang tanong din kasi doon, bakit nga ba ulit-ulit na nauurong yung ganong klaseng jeepney modernization program? 2017 pa sinusulong na yung jeepney modernization, 2019, may dialogues pa with the Duterte administration, tapos hanggang ngayon sa Marcos, nag-carry over talaga siya. Hindi siya na-finalize. Sa tingin ko, yung nagiging problema talaga ay, una, ay hindi pa talaga nila napaplansya yung buong detalye. Sobrang gulo pa niya sa kasalukuyang estado. Kasi ayun din naman talaga yung isa sa pinaka reason kung bakit nagtitigil pasada yung sa cost ng modern jeep. Kasi sobrang mahal niya. It only forces these drivers to take out loans, umutang, pero in the end, mababayaran ba nila? Kaya nangangamba ang lahat ng mga driver at operator. Paano na sa mga susunod na araw? Paano na yung mga pinagsumikapan sa 10 halos 7 dekada? Magkano ba yung modern jeepney na pinapropose? 1.3 million hanggang 3 million, di ba? Tapos, yung pangako ng gobyerno na subsidiya ay 280,000 pesos. Sabi ng gobyerno na, okay lang yun kasi pwede naman kayo mangutang sa Development Bank of the Philippines, sa DBP, or dun sa Land Bank. Pero mismong yung mga bangko na yun, yung nagsasabi na kailangan kumita na mas malaki ng mga jeepney driver para mabayaran nito yung mga amortization. Kasi per month yan eh. DBP Vice President Rustico Cruz, sabi niya, yung mga jeepney driver, kailangan nila magbayad ng amortization na 38,000 hanggang 40,000 pesos sa loob ng 7 taon. Ang hirap nun. Ang laki ng babayaran mo. Mas malaki pa kaysa dun sa binabayaran ng iba para sa sasakyan. Sinabi din ni Land Bank Assistant Vice President Generoso David, viable yung modern jeep kung yung cost is within 1.6 million hanggang 1.8 million. Pero kung lagpas na yung presyo, sabihin natin mga 2 million, 3 million, hindi na talaga kakayanin ng yung mga jeepney driver. Meron din naman talaga tayong mga local manufacturers for modern jeepneys. Nakita ko nga sa isang interview yung Francisco Motors, may tinatawag sila nga yung Francisco Jeepney eh. So ni-retain nila yung original look ng jeepney na part na ng culture natin, as we call it. Pero air-conditioned and electric, mataas din yung bubong, hindi mo kailangang yumuko. Meron ding daanan for PWDs. And ang magandang part pa dito is that mas mura siya. Ang bayad daw for this is 985,000 at least sa unang 1,000 units ng jeepney na to. And i-compare mo yon sa modern Egypt from foreign countries right now na nagre-range from 1.3 million to 3 million pesos. Isang way, I guess, na pwedeng tignan is pagkuha ng mga units sa local manufacturers. To follow yung sinabi ni Val, if totoong para sa Pilipino, yung sinasabi natin jeepney modernization na to, dapat hindi lang sa surface level. Dapat ine-ensure natin na pati yung makikinabang sa pag-purchase ng jeepney modernization ay Pilipino.
Bukod sa pagkamahal-mahal ng modern jeeps, ano pa ba ang cost nitong modernization na kailangang bunuin hindi lang ng mga tsuper, kundi pati na ng mga commuter? Abangan ang talakayan sa susunod na episode ng What the F Podcast. Dito sa What the F Podcast, walang murahan, usapang facts lang. Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast at Apple Podcast.